Habang ang magandang gininto ang paglubog ng araw ay nagpapaliwanag sa isang marangyang palasyo, sa loob ng mapulang silid tulugan ay nakahiga ang mahina at balbas-aradong hari ng Luania, na mahinang binabanggit ang pangalang Fenris. Kinumpirma ng isang kalbo at matabang tagapaglingkod na nakatayo ng may paggalang sa kanyang tabi ang mga salitang ito, na nagsasabing si Count Fenris ang nagbunyag sa kataksilan ni Duque Delfin kasabwat ang Heretical Salvation Church. Habang nakapikit at nag-iisip ng malalim, sinabi ng matandang hari na sa tuwing nahaharap sa matinding panganib ang korona, laging may lumilitaw na tagapagtanggol upang protektahan ito. Inihambing niya ang kasalukuyang tagapagligtas na ito kay Annette, ang commander ng Shadow Knights. Gayunpaman, ang mapayapang tono ng hari ay biglang napalitan ng matinding hinanakit. Sa halip na maging tunay na mapagpasalamat, tahimik na isinumpa ng mahinang monarch si Mark Bradford at tinawag itong isang nagkukunwaring tapat na tagasunod. Labis siyang nagagalit na ang veteranong lider ay gumagawa ng mga desisyon ng walang pahintulot ng hari. Habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang nanginig at kumukulubot na kamay sa kumot ng kama, palihim na nagngangalit ang hari at sinasabi sa kanyang sarili na matagal na sana siyang gumawa ng hakbang laban kay Bradford kung hindi lang dahil sa isang partikular na babaeng sumusuporta rito. Biglang umubo ng mahina ang hari at nawalan ng pag-asa dahil habang nagkakagulo ang kanyang kaharian, patuloy namang lumalala ang kanyang sariling karamdaman. Sinamantala ng tagapaglingkod ang labis na kahinaan ng monarch, tumingin ito sa ibaba ng may mapanlinlang na paningin at marahang nagtanong kung dapat ba siyang mag-schedule ng isang pagkikita kasama nila. Nang magtanong ang naguguluhang hari kung sino ang kanyang tinutukoy, nakakapanindig balahibong sumagot ang tagapaglingkod na ang mga ito ay ang mga taong nag-aangkin na kaya nilang magbigay ng walang hanggang buhay. Sa nakakagulat na pahayag na ito, biglang damilat ang mga mata ng may sakit na hari, na nagliliwanag dahil sa desperadong mapulang ilaw. Pagkatapos nito, ang mga maiinit na tagpo ay biglang lumipat sa isang magulo at desperadong larangan ng digmaan sa silangang Luthania. Isang malaki at bayolenteng umiikot na purple rift ang bumiyak sa lupain, na nagdulot ng matinding pagkawasak. Isang nakakatakot na hukbo ng mga nag-mutate na tao, na may kulay ubing balat at puting mga mata, ang mabangis na umatake habang walang kontrol na sumisigaw sa pagdagsa nila sa lugar. Desperadong sinubukan ng mga sundalo ng kaharian na panatilihin ang kanilang depensa gamit ang mga kalasag at sibat, habang sinisigawan ng mga nahawahang mamamayan na kontrolin ang kanilang mga sarili. Mabilis na kumalat ang gulat ng isumpa ng isang sundalo ang hindi likas at nakakapanglupaypay na lakas ng mga nag-mutate na taga-nayon. Isang may balbas na commander ang aligagang sumigaw ng babala sa kanyang mga tauhan, na nagpapaliwanag na ang paglanghap sa itim na usok na inilalabas ng mga halimaw ang nagdudulot ng impeksyon, at mahigpit na iniutos sa lahat na pigilan ang kanilang paghinga. Habang nagpupumiglas ang mga sundalo na mabuhay laban sa mga nahawahang kalaban, isang dambuhalang halimaw na nakasuot ng puting baluti at may hawak na napakalaking itim na talam ang biglang sumabog palabas mula sa umiikot na dimensional rift. Umatungal ng nakakabinging sigaw ang naglalakihang halimaw, na lubusang nagpamukhang maliit sa mga linya ng depensa ng kaharian. Habang nakatingin sa tila katapusan ng mundong halimaw na may mga matang namumula sa dugo, nanigas sa matinding takot ang mga sundalo at walang kalaban-labang nagtanong sa isa't isa kung ano ang panibagong bangungot na ito. Nang maghanda na ang nakakatakot at nakaputing baluti na halimaw upang patayin ang mga paralisadong sundalo, isang nakakabulag na sinag ng liwanag ang mabilis na bumulusok mula sa kalangitan. Taglay ang puwersa ng isang bulalakaw, isang figura ang bumagsak sa pagitan ng linya ng depensa ng kaharian at ng dambuhalang halimaw. Ang malakas na epekto ng pagbagsak ay nagpakawala ng isang malaking shock wave ng banal na enerhiya na yumanig sa larangan ng digmaan, bayolenteng bumasag sa lupa, at agad na tumulak pabalik sa nakakasakal na kadiliman. Nang mawala ang alikabok at mga guho, nanatiling nakatitig sa matinding pagkagulat ang mga sundalo. Walang takot na nakatayo sa harap ng halimaw ang isang nag-iisang babaeng mandirigma na may kulay tanso na buhok, na may hawak na mabigat na kalasag at isang napakalaki at nagliliwanag na warhammer. Nang hindi lumilingon, mahigpit niyang inutusan ang mga sugatang sundalo na lisanin kaagad ang lugar, at may buong tapang na idineklara na siya na mismo ang magdedalisay sa demonyo. Sa matinding galit ng dambuhalang halimaw dahil sa biglaang panghihimasok, nagpakawala ito ng nakakabinging atungal at bayolenteng inihampas pababa ang malaking itim na talim nito sa kanya. Gamit ang nakakabulag na bilis at hindi pangkaraniwang tikas, madaling nasangga ng mandirigma ang mapanirang atake gamit ang kanyang kalasag na buong husay na naglihis sa mabigat na puwersa ng suntok. Sinamantala ang panandaliang pagkawala ng balanse ng halimaw,
Naningkit ang mga mata ng mandirigma na may nakamamatay na pokus. Buong lakas niyang inihampas paitaas ang kanyang nagliliwanag na martilyo, na direktang tumama sa dibdib ng halimaw. Ang mapanirang banal na atake ay bayolenteng nagwasak sa itaas na bahagi ng katawan ng halimaw sa pamamagitan ng isang malaki at nakakabulag na pagsabog ng liwanag, at magulong pagtalsak ng maitim na dugo, na agad na pumaslang sa dambuhalang bangungot. Habang pinapanood ang kamangha-manghang pagpapakita ng purong banal na kapangyarihan, naiwan sa labis na pagkamangha ang mga nakaligtas na sundalo. Nang makilala ang kanyang mga tanyag na sandata, isang nanginig na sundalo ang aligagang nagturo at nagsabi na siya ang maalamat na battleman na gumagamit ng martilyo at kalasag, na walang iba kundi si Parnell, ang santo ng Morana. Nang tumahimik ang magulong larangan ng digmaan, isang nakabalabal na tauhan ang lumapit kay Parnell at taimtim na nagulat na ang pagpapadalisay sa mga nag-anyo ay ganap ng tapos. Gayunpaman, malungkot din itong ipinaalam ang kalunos-lunos na katotohanan na hindi na iligtas ang mga sumailalim na sa pagbabago. Habang nakatingin sa madugo at nawasak na lupain, dumilim ang ekspresyon ni Parnell dahil sa pandidiri. Tinawag niya ang nakakatakot na tanawin bilang isang karumal-dumal na bagay, at mariing nagtanong kung saan nagmula ang mga kasuklam-suklam na bangungot na ito. Seryosong iminungkahi ng kanyang tauhan na ang malawakang sakunang ito ay direktang nauugnay sa agarang pagpapatawag sa kanilang banal na order papuntang Luthania. Nang mapagtanto ang nakakatakot na lawak ng digmaang kanilang pinapasok, mahigpit na hinawakan ni Parnell ang kanyang sandata at inutusan ang kanyang mga puwersa na magmadali, habang seryosong idineklara na ang kaharian ay malapit ng maging sentro ng isang malawakang digmaan. Kaagad pagkatapos nito, ang tagpo ay lumipat mula sa madugong silangang mga hangganan patungo sa marangya at kahangahangang arkitektura ng kabisera, ang Cardinia. Sa loob ng isang malaki at maliwanag na bulwagan, ang mga pinakamataas na ranggong maharlika, pinuno ng militar, at mga arsobispo ay mabilis na nagtipon sa paligid ng isang mahaba at pinalamutian na hapag ng konseho bilang tugon sa agarang pagpapatawag ni Mark Bradford. Bumukas ang mabibigat na kahoy na pinto ng silid, na nagpatigil sa tensyonadong bulungan sa loob. Suot ang kanyang makintab at madilim na baluti habang naglalabas ng aura ng matinding autoridad, kumpiyansang humakbang si Ghislaine papasok sa malaking bulwagan. Habang naglalakad siya patungo sa pagtitipon upang kunin ang kanyang pwesto sa gaganaping War Council, formal na inihayag ng isang tagapagbalita ang kanyang pagdating, at ipinakilala ang batang Panginoon gamit ang kanyang bagong nakamit na prestihiyosong titulo bilang Northern Army Commander, na walang iba kundi si Count Ghislaine Fenris. Nang buong tapang siyang pumasok sa Grand Council Hall, ang malawak na silid ay puno na ng mga pinakamakapangyarihang tao sa Luthania na ipinatawag ng Marquis. Kabilang sa iginagalang na pagtitipon ay si Archbishop Parisco na kumakatawan sa kinikilalang simbahan ng kaharian, ang batang si Father Pote ng Juliana Church, ang mayamang maharlika ng Count House of Aylesbury, si Mark Morris Macquarie na Supreme Commander of the Kingdom Army, si Chief Justice Sir Bor Norton, at panghuli ay si Mark Bradford na makapangyarihang ministro ng Royal Household. Nakaupo sa kabisera ng pinalamutian na hapag, lumingon si Mark Bradford sa kanyang tapat na armored knight na si Tolio, at nagtanong kung dumating na ba ang lahat. Kinakabahang nag-atubili ang knight at ipinaalam na may hinihintay pa silang isang tao. Binaliwala ang pagkaantala, mariing idineklara ng Marquis na hindi sila maaaring maghintay habang buhay, at mahigpit na iniutos na simulan na ang emergency discussion. Kinakausap ang konseho ng may mahigpit na autoridad. Inihayag ni Mark Bradford na sa mga oras na iyon ay alam na ng buong kaharian na ang Heretical Salvation Church ang palihim na sumusuporta kay Duque Delfin. Idinagdag niya na hawak ng Duque ang sapat na militar at politikal na kapangyarihan upang pantayan ang mismong kaharian, at ang kapangyarihang iyon ay malalim na nakakabit sa isang mapanganib na puwersa na ganap na nasa labas ng autorisadong relihiyon ng kaharian. Nang may buong paninindigan, idineklara ng veteranong pinuno na ang dalawang magkaalyadong paksyon na iyon ay dapat sirain at paghiwalayin anuman ang mangyari. Habang pinapakinggan ang malagim na buod na ito, nabaluktot sa pandidiri at matinding hindi paniniwala ang mukha ni Archbishop Parisco, at malakas niyang itinanong sa lahat kung saan nanggaling ang isang isinumpang erehiya tulad ng Salvation Church. Nasusuklam sa nakakatakot na katotohanan na ang mga nakakakilabot na samahang ito ay palihim na nagpapalakas ng kanilang puwersa sa loob ng maraming taon sa mga madidilim na sulok ng kontinente. Maayos na sumingit si Ghislaine sa panunuligsa ng arsobispo habang siya ay umuupo sa hapag. Malamig niyang kinumpirma sa pagtitipon na, tulad ng eksaktong isinulat ng Marquis sa kanyang emergency summons, hawak na nila ang hindi mapapasubali ang ebidensya na si Duque Delfin,
na isang opisyal na kaaway ng kaharian, ay aktibong kumikilos upang pabagsakin ito. Mabosising ipinaliwanag ni Ghislaine na sinusubukan ng Taksil na duke na gamitin ang heretical cult upang magpatawag ng mga nilalang mula sa ibang mundo, at magpakawala ng ganap na sakuna sa buong lupain. Gamit ang mabigat at seryosong tono, binalaan ni Ghislaine ang konseho na malamang ay nagsimula na ang malagim na sakuna sa mga sandaling iyon. Habang pinagpapawisan dahil sa kaba sa mga pahayag na ito na tila katapusan na ng mundo, nauutol na nagpahayag ang arsobispo na nahihirapan siyang paniwalaan na hindi sapat ang simpleng erehiya para sa duke at talagang humingi pa ito ng makademonyong kapangyarihan mula sa ibang mundo. Lantarang itinanong ng pinuno ng relihiyon kung inaasahan ba siyang maniwala ng ganoon kabilang sa mga walang kwentang bagay na ito. Gayunpaman, bago pa man makasagot si Ghislaine, isang matatag at buong tinig ang umalangaw mula sa pasukan ng bulwagan, na malamig na nagdedeklara na ang bawat salitang binitawan ay ang purong katotohanan. Bumukas ang mabibigat na pinto patungo sa council chamber, at isang pigyarang nakasuot ng makintab na puting battle armor ang magarang naglakad papasok sa silid. Habang nakatitig ng may pagkamangha sa maalamat na mandirigma, agad siyang nakilala ni Mark Bradford. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Ghislaine dahil sa tunay na gulat, habang tahimik na napansin ng may labis na ginhawa na talagang tinugon ng mandirigma ang pagpapatawag. Formal na ipinakilala ng Marquis sa nagugulat na pagtitipon ang babae bilang Saintess na opisyal na pinili ni Moriana, ang Goddess of War, at taglay ang kalmado at marangal na kilos ay ipinakilala ng mandirigmang may kulay tanso na buhok ang kanyang sarili bilang si Parnell. Casual siyang humingi ng paumanhin sa kanyang pagkaantala, at ipinaliwanag na nakasalubong siya ng isang rift papunta sa kabisera. Agad nitong pinatunayan ang nakakatakot na ulat ni Ghislaine, kung kaya't siya ay bahagyang nahuli. Dahil sa kasiyahan na ang mahalagang bahagi ng kanilang alyansa ay dumating na, inihampas ni Mark Bradford ang kanyang kamay sa mesa, at idineklara na kumpleto na silang lahat at maaari nang magsimula ang tunay na pagpaplano. Ibinaling ni Mark Bradford ang kanyang atensyon sa kanyang knight na si Tolio upang humingi ng agarang ulat tungkol sa mga galaw ni Mark Roderick sa kanluran. Iniulat ni Tolio na sa mismong sandaling opisyal na tinawag ang Ducal House bilang kaaway ng kaharian, tuluyan ng pinutol ni Mark Roderick ang kanilang alyansa. Bumaling si Bradford kay Ghislaine at tinanong ang batang pantaktika kung ano ang kanyang palagay sa biglaang pangyayaring ito. Dumilim ang ekspresyon ni Ghislaine habang malamig niyang sinusuri ang sitwasyon. Ipinahayag niya na ang tunay na intensyon ni Roderick ay napakalinaw. Pinutol ng pinuno ng kanluran ang alyansa sa unang pagkakataon na kaya niya dahil hindi naman talaga ito naging katanggap-tanggap sa kanya mula pa noong una. Gayunpaman, nakakapanindig balahibong binalaan ni Ghislaine ang konseho na hindi ito isang gawa ng katapatan sa korona. Sa halip, napagtanto niya na sinasadya ni Mark Roderick na hintayin ang mga puwersa ng hari at ang Ducal House na tuluyang ubusin ang isa't isa sa isang malupit na civil war, na may layuning sumalakay sa pinakahuli upang nakawin ang mga pabuya. Taglay ang nanlilisik na asol na mga mata, seryosong nagkonklusyon si Ghislaine na alinman sa dalawang panig ang matirang mas mahina, tiyak na lalamunan ito ng mapagsamantalang si Roderick. Samandal paarap si Mark Bradford, at ibinuod ang seryosong pagsusuri ni Ghislaine. Kinumpirma niya na upang ligtas na makapaglansad ng bukas na digmaan laban sa Ducal House, kailangan muna nilang estratehikong kontrolin ang kanluran. Direktang nakatitig kay Ghislaine, tinanong ng veterano kung iyon na ba ang pinal nitong rekomendasyon. Tumango lamang si Ghislaine at mahigpit na tinanggap ng Marquis ang estratehiya ng sumang-ayon ito na lamang ito. Agad na kinuha ang pamumuno sa napipintong labanan, mariing kinausap ni Mark Bradford si Archbishop Parisco, at opisyal na inutusan ang simbahan ng kaharian na direktang makipagtulungan kay Saint Parnell upang harapin ang mga mapanirang rift na ginawa ng mga erehe. Inihayag niya na magpapamahagi siya ng detalyadong mapa ng mga posibleng lokasyon ng kulto, na isang mahalagang impormasyon na pilit nilang nakuha mula sa nadakip na pari ng Salvation Church. Kinakalkula ng Marquis na kung mawawala sa kulto ang mga dimensional rift na nagsisilbing sentro nila, tuluyan ng masisira ang buong plano nilang pagtataksil. Habang labis na pinagpapawisan, ngunit pinangungunahan ng matinding galit at matuwid na sigasig, bayolenteng kinagat ng arsobispo ang kanyang hinlalaki hanggang sa dumugo ito, at malakas na nangako na gagawin nila ang iniutos. Halos bumula ang kanyang bibig habang baliw na nagdedeklara na iyon ay isang tunay na banal na digmaan laban sa mga erehe. Nang masiguro na ang panig ng relihiyon, ibinaling ni Mark Bradford ang kanyang buong at nakakatakot na awtoridad patungo sa Northern Army Commander,
at direktang itinuro si Count Ghislaine Fenris. Opisyal na inutusan ng veteranong pinuno si Ghislaine na sakupin ang teritoryo ng Western Roderick. Naningkit ang mga nagliliwanag na asul na mata ni Ghislaine nang may purong at nakamamatay na determinasyon habang hinahawakan ang kanyang gauntlet, at malamig na sinigurado sa Marquis na hindi magtatagal ang misyong iyon. Maiging pinagmasdan ni Parnell ang batang pantaktika, at naningkit ang kanyang mga mata habang tahimik niyang inobserbahan ang madilim at hindi matitinag na paninindigan ni Ghislaine. Nakatayo sa kabisera ng mahabang hapag ng konseho, ibinigay ni Marquis Bradford ang kanyang huli at umaalingaw-ngaw na ultimatum sa mga nagtipong pinuno. Idineklara niya na ang buong katatagan ng kaharian ay nakasalalay na ngayon sa kanilang mga kamay, at agresibo silang binalaan na alalahanin ng mabuti na hindi kailanman palalampasan ang anumang pagkakamali o pagkabigo. Ang buong bulwagan ay sumabog sa isang nagkakaisa at nakakabinging sigaw ng pagsang-ayon habang opisyal na naghahanda para sa digmaan ang mga puwersa ng hari. Nang matapos ang Emergency Council, mabilis na nagsilabasan ang mga pinuno mula sa malaking bulwagan upang ipatupad ang kanilang mga agarang utos. Mabilis na naglakad si Ghislaine sa mahaba at nakapulang carpet na pasilyo, habang ang kanyang isipan ay mabilis nang tumatakbo sa mga estratehikong kalkulasyon para sa pagsalakay sa kanluran. Gayunpaman, bigla siyang napahinto sa kanyang paglalakad nang magarang sumabay sa kanya si Parnell. Dahan-dahan nitong hinarangan ang kanyang dinadaanan at taimtim na tumitig kay Ghislaine. Lumapit ito ng bahagya at ibinulong na nakakaramdam siya ng isang madilim at malabong oras sa paligid nito, bagaman nilinaw din niya na wala siyang nararamdamang anumang masamang intensyon mula rito. Naningkit ang mga gintong mata ni Parnell na may matinding pagsusuri. Mariing idineklara ng babae na sa madaling panahon ay magkakaroon silang dalawa ng isang maayos at seryosong pag-uusap tungkol sa tunay na pinagmulan ng kapangyarihan ni Ghislaine. Nanatiling ganap na tahimik si Ghislaine habang mabilis na dumaan sa kanyang isipan ang isang mapait na alaala mula sa nakaraan kung saan agresibo siyang tinanong, kung ang kanyang kapangyarihan ay kapareho ng dark energy na ginagamit ng Salvation Church. Isinantabi ang malagim na alaala, sinalubong ni Ghislaine ang matalim na titig ng Saintess ng may malamig at hindi nababahalang paninindigan at simpleng sumang-ayon sa gusto nitong mangyari. Dahil nabuo na ang alyansa at naitakda na ang kani-kanilang mga target, tumalikod si Ghislaine mula sa kabisera, at tumingin sa malayo patungo sa bulubunduking abot tanaw habang naghahanda siyang ganap na sakupin ang kanluran. Sa labas ng matataas na pader ng kabisera, isang malaking hukbo ng mga cavalry ang nakatipon at handa na para sa digmaan. Nakasakay sa kanyang nakakatakot at nakasuot ng bungo na armored steed, pamwesto si Count Ghislaine Fenris sa unahan ng vanguard. Naningkit ang kanyang mga mata nang may nakamamatay na intensyon habang idineklara sa kanyang sarili na sapat na ang kanyang paghihintay, at buo ang kanyang loob na sakupin ang kanluran at tuluyang burahin ang Ducal House sa mapa. Gamit ang isang mahigpit na sigaw, hudyat na inutusan ni Ghislaine ang hukbo na sumulong. Mabilis na umatake paarap ang Northern Army Commander, na nanguna sa dumadagandong na pagsugod palabas ng mga tarangkahan ng lungsod habang nagliliwanag sa mabangis na asul na ilaw ang mga mata ng kanyang steed. Habang mabilis na kumikilos ang hukbo, biglang naharangan ang kanilang daraanan ng isang nag-iisang figura na kumpiyansang nakatayo sa kalsadang gawa sa bato. Ang nag-iisang lalaki, na nakasuot ng mahabang asul na Amerikana at may hawak na nakahugot na espada, ay hinarap ang papalapit na vanguard ng may kalmado ngunit seryosong tindig. Binati nito ang commander at sinabing sa wakas ay nag-cruise na rin ang kanilang landas, habang kinikilala ang reputasyon ni Ghislaine bilang pinakamalakas na espada sa Hilaga. Nakasakay sa likuran lamang ng kanilang pinuno, nanigas sa gulat ang veteranong si Jillian at ang mercenaryong si Kaur dahil agad nilang nakilala ang mapanganib na presensya ng misteryosong swordsman na humaharang sa kanilang daan. Tumanggi na pigilan ang kritikal na momentum ng hukbo, mahigpit na inutusan ni Ghislaine ang kanyang mga tauhan na magpatuloy muna sa pagpunta sa kanluran nang wala siya. Tuluyang isinuot ang kanyang madilim na helmet na may iisang tumatagos na asul na mata na nagliliwanag mula sa visor. Mag-isang sumulong si Ghislaine upang harapin ang nanghimasok. Habang binubunot ang kanyang napakalaking talam, isang nakakatakot na dark energy ang bayolenteng sumiklab sa paligid niya at ng kanyang armored steed. Matapos sabihin sa sarili na tila mayroon siyang bisita na kailangang asikasuhin, naghanda si Ghislaine para sa isang mapanganib na tunggalian. Umalis ang mga puwersa ni Ghislaine patungo sa kanluran habang naiwan siya upang harapin si Tennant, ang pinakamagaling na espada ng kanluran. Bumaba si Ghislaine mula sa kanyang kabayo, at habang marahan niyang hinahaplos ang kanyang alagang si Black King, tinanong niya si Tennant kung alam ba nito kung saan patungo ang kanyang hukbo sa mga sandaling iyon.
Nanatiling tahimik si Tenant ng ilang sandali habang sinusundan ng kanyang mga mata ang direksyon kung saan naglaho ang hukbo. Pagkatapos ay sumagot ito na base sa direksyon, malamang ay patungo sila sa Roderick Castle sa kanluran. Gamit ang matalim na tono, kinumpirma ni Ghislaine na tama ang sinabi nito, at nagtanong kung bakit tila walang balak si Tenant, na pinakamalakas na espada sa kanluran, napigilan siya. Tinitigan lamang ni Tenant si Ghislaine ng ilang sandali, at nanatiling ganap na walang kibo na tila pinag-iisipan ang kanyang isasagot. Matapos nito, na may bakas ng panghihinayang ay sinabi niyang sa loob ng maraming taon ay hindi na nakapaglabas ng mga tunay na mandirigma ang kanluran. Ipinaliwanag ni Tenant na kung titingnan lamang ang kanilang lakas militar, maaari silang bumagsak anumang araw dahil pinagtatakpan lamang nila ito gamit ang yaman na kanilang naipon sa paglipas ng mga taon, sa halip na bumuo ng totoong lakas. Idinagdag niya na ang mga tao ay nalulong sa pagsusugal at ang mga maharlika ay nabubulok sa karangyaan habang ang kanilang mga lupain ay patuloy na nasisire sa kanilang paligid. Ibinahagi rin ni Tenant na walang pakialam ang mga anak ni Mark Roderick sa lahat ng ito, dahil ang tanging mahalaga lamang sa kanila ay kung sino ang makakakuha ng mas maraming lupain at kapangyarihan. Habang nag-aaway-away sila para sa impluwensya, tila walang may pakialam kung ano na ang mangyayari sa mismong kanluran. Higit pa rito, nabanggit niya na sa kabila ng lahat ng ito, si Mark Roderick, ang lalaking tinatawag niyang Panginoon, ay walang ginagawang anumang hakbang. Pagkatapos nito, tinanong ni Tenant si Ghislaine kung ano ang dapat niyang gawin. Bakas sa kanyang boses ang parehong pagkadismaya na makikita sa kanyang mga mata simula pa noong una. Sa buong panahong iyon, mayroong malungkot na ekspresyon sa mukha ni Tenant, na tila ang mismong pag-uusap tungkol sa kalagayan ng kanluran ay nagpapaalala sa kanya kung gaano karami na ang nawala sa kanila. Matapos marinig ang lahat ng iyon, malamig na nagkomento si Ghislaine na tila ba walang pakialam ang pinakamagaling na espada ng kanluran sakaling tuluyang bumagsak ang kanluran. Kasabay ng isang malalim na pagbuntong hininga, inamin ni Tenant na hindi na niya alam kung para saan pa ang lahat ng katapatang ibinigay niya sa Marquis. Gayunpaman, habang binabalot ng mana ang kanyang espada, nilinaw ni Tenant na wala rin siyang intensyong magtaksil, kaya naman iaalay niya sa Marquis ang ulo ni Ghislaine bilang kanyang huling gawa ng katapatan. Sa sandaling itutok ni Tenant ang kanyang espada kay Ghislaine, galit na umatungal si Black King, matapos nitong maramdaman ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki at mabilis na mag-react sa paghugot ng talam. Nang makita ito, itinusok ni Ghislaine ang kanyang malaking espada sa lupa sa harap ni Black King, at habang sumusulong siya gamit ang kanyang pangunahing espada, mariing sinabihan niya ang kanyang kabayo na ang labang iyon ay para sa kanya lamang. Nang magtagpo ang mga mata ng dalawang lalaki, agad na namayani ang katahimikan at nagbago ang kapaligiran sa pagitan nila. Parehong handang umatake ang dalawa, at wala ni isa sa kanila ang gustong magbigay ng kahit na kaunting pagkakataon sa kalaban. Kasunod nito, sinamantala ni Ghislaine ang pagkakataon at walang pag-aatubiling sumugod kay Tenant upang mabilis na paliitin ang distansya nila sa isa't isa. Sa huling sandali, nasangga ni Tenant ang atake ni Ghislaine at gumanti rin ang atake, na tumangging dumpensa lamang. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, na nagpaalingaw-ngaw ng tunog ng bakal sa buong paligid, at halos agad silang naghandang umatake muli. Dahil dito, nagpalitan sila ng 12-dosenang mga tira na walang sinuman ang nagbibigay ng sapat na espasyo sa isa't isa upang makakuha ng malinaw na bentahe. Sa simula, pareho silang balanse. Aatake ang isa, sasangga naman ang kalaban, at patuloy ang mabilis na palitan habang ang magkabilang espada ay walang tigil sa paglipat sa pagitan ng pag-atake at pagdepensa. Sa isang pagkakataon, biglang hinawakan ni Ghislaine ang braso ni Tenant, at gamit ang pagtagilid ng kanyang espada ay akma niya sanang tatagain ang mukha nito upang tapusin ang laban sa isang atake gamit ang pambungad na kanyang ginawa. Ngunit sa huling sandali, napigilan din ni Tenant si Ghislaine gamit ang sarili nitong lakas at tiyempo upang hindi umabot ang talim sa kanya, at pagkatapos ay sinipa niya si Ghislaine na naging dahilan upang mapa-atres ito ng ilang hakbang. Pareho na silang humihingal ng malakas at naging magaspang ang kanilang paghinga matapos ang walang tigil na labanan, ngunit wala pa rin isa sa kanila ang nagbababa ng depensa. Nang mga sandaling iyon, biglang tumawa si Tenant dahil sa pananabik at masayang ipinahayag na nagiging kabang-abang na ang laban. Kasunod nito, muli silang nagpalitan ng mga atake kung saan paulit-ulit na nagbanggaan ang kanilang mga espada habang patuloy na tumitindi ang sagupaan. Habang naglalaban, napansin ni Tenant na isa itong malawakang pag-atake na pinaghahalo ang espada at kamao. Dahil hindi nag-atubili si Ghislaine na gamitin ang kanyang buong katawan sa halip na umasa lamang sa kanyang espada,
napagtanto ni Tennant na ang estilo ng pakikipaglaban ni Ghislaine ay mas katulad sa isang mercenary kaysa sa isang formal na knight, at hindi ito sumusunod sa anumang panuntunan. Malayang lumalaban si Ghislaine, ginagamit ang anumang atake na natural na lumalabas sa sandaling iyon, at tumatangging limitahan ang kanyang sarili sa mga pamamaraang inaasahan mula sa isang knight. Napatunayan ni Tennant na si Ghislaine nga ang pinakamalakas na espada sa Hilaga tulad ng kanyang inasahan, at ang realisasyong iyon ay lalo pang nagpataas sa kanyang determinasyon sa pakikipaglaban. Habang nauuwi sila sa isang patas na sitwasyon at patuloy na tumataas ang kagustuhang lumaban ni Tennant, bigla nitong binanggit na ang kalayaan ay palaging may kapalit. Saglit na naguluhan si Ghislaine dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Tennant at hindi niya agad matukoy kung saan patungo ang kakaibang komentong iyon. Pagkatapos nito, biglang hinarangan ni Tennant ang dalawang braso ni Ghislaine at pinilit itong bitiwan ang espada nito gamit ang maikling pagkakataon na nabuo mula sa kanilang malapitang labanan. Sa sandaling mawala ng espada si Ghislaine, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Sumugod siya kay Tennant gamit ang kanyang kamao na umaasa sa estilo ng pakikipaglaban na dati nang nakakalito kay Tennant, at sinubukang ipagpatuloy ang pag-atake kahit walang sandata. Ngunit madaling naiwasan ni Tennant ang suntok ni Ghislaine sa pamamagitan ng paglayo mula sa atake sa mismong sandaling aabot na ito sa kanya. Sinamantala ni Tennant ang pagkakataong ito upang pumunta sa likuran ni Ghislaine at magsagawa ng isang backstab, na ginagamit ang pambungad na nalikha ng sumable ang atake ni Ghislaine. Sa huling sandali, nasangga ni Ghislaine ang espada ni Tennant habang nagsimulang damanak ang dugo. Ipinapakita nito na kahit nagawa niyang pigilan ang atake upang hindi maging labis na nakamamatay, hindi pa rin niya naiwasang masugatan. Lumipat ang eksena sa labas ng mga patag na bukirin ng Bradford Estate kung saan patungo sa kanluran ang mga tropa ni Ghislaine. Biglang tumangala si Belinda sa kalangitan at nakita ang maraming ibon na humuhuni, na ang mga tunog ay umaalingaw sa malawak na bukirin habang patuloy na sumusulong ang mga tropa. Sa hindi malamang dahilan, naisip ni Belinda ang kanyang batang Panginoon at bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala habang nakatingin sa malayong kalangitan. Nang makita ito, nakangiting tinanong ni Kaur si Belinda kung ano ang ipinag-aalala nito at kung natatakot ba itong baka mahuli ang kanilang pinuno. Bahagyang nahiya si Belinda at sumagot na wala lamang iyon. Sinabihan naman sila ni Jillian na mas mabuti pang intindihin na lamang nila ang pagsunod ng kanilang Panginoon, habang ipinapaalala na mayroon pa silang labanang kakaharapin at kailangan nilang panatilihin ang kanilang atensyon sa misyon. Idinagdag din ni Kaur na kung hindi pa nila nasasakop ang kastilyo pagdating ng kanilang pinuno, alam na nilang lahat ang matinding pangangaral na aabutin nila. Malinaw niyang naiisip ang gulo na kanilang kahaharapin kung dumating si Ghislaine bago nila makamit ang kanilang layunin. Habang nakanguso, tinawag silang mga matatanda ni Belinda at nagtanong kung sino ba ang nagsabing nag-aalala siya. Nang sandaling iyon, pinatahimik ng strategist ni Ghislaine na si Claude, nakasama rin ng mga tropa patungong kanluran, ang lahat. Pinutol niya ang kanilang pag-uusap bago pa man ito lumawig, at sinabing ipaliliwanag niya ang plano sa huling pagkakataon bago sila makipaglaban. Ipinagpatuloy ni Claude na nakatanggap sila ng balita na matapos putulin ni Mark Roderick ang alyansa nito sa Ducal House, nakakampo na ito ngayon sa harap ng kastilyo. Sasalakayin nila ang mga tropang iyon at sasakupan ang Linderstein Castle, na siyang kuta ng Marquis, sa pamamagitan ng paggamit sa kasalukuyang posisyon ng kalaban bilang kanilang bentahe. Unang susugod ang strike force sa ilalim ni Assault Captain Jillian upang atakihin ang kanlurang hukbo sa kanilang kampo. Nilinaw niya na hindi sila naruroon para paksain ang mga ito, kundi para manggulo at magdulot ng matinding kalituhan, upang isipin ng kalaban na nahaharap sila sa mas malaking pag-atake at masira ang kanilang pormasyon. Pagkatapos nito, magkukunwari silang ubos na ang kanilang lakas at outres, na sinadyang magmukhang naabot na nila ang kanilang limitasyon at hindi na kayang ipagpatuloy ang pag-atake. Dahil dito, tiyak na hahabulin sila ng kalaban anuman ang mangyari upang makuha ang kalamangan, sa pag-aakalang ang paghabol sa kanila ay magbibigay ng pagkakataon upang durugan ang umaatres na puwersa. Kapag napunta na nila ang mga kalaban sa bangin malapit sa Linderstein, aatakihin sila ng mga unit ni Kaur at Belinda mula sa magkabilang gilid at lilipulin ang mga ito. Sa ganitong paraan ay makukulong ang mga humahabol na sundalo sa makipot na lugar, na pipigil sa kanilang madaling pagtakas. Nang may pananabik,
Idinagdag ni Claude na pagkatapos ng kanilang unang hakbang ay sasalakayin nina Lucas at Dominic ang Linderstein. Ipinaliwanag niya na mawawala na roon ang pangunahing puwersa ng Kastilyo dahil karamihan sa mga tropa ng kalaban ay tiyak na mailalayo na ng kanilang peking pag-atras. Tinanong niya ang lahat kung naintindihan ba nila ang plano. Sumagot ang mga tropa ng sabay-sabay at inihayag na nanakawan din nila ang lugar habang wala ang mga kalaban. Malinaw na nagpapakita ito na naunawaan nila ang plano at nasasabik na silang samantalahin ang walang taong Kastilyo. Tinukso ni Kaor si Jillian sa pamamagitan ng pagtawag dito bilang isang matanda, at pinayuhan itong mag-ingat upang hindi na muli itong magkaroon ng butas sa tiyan tulad ng nakaraan. Kasabay ng malalim na pagbuntong hininga, tinawag ni Jillian na pasaway si Kaor at sinabihan itong huwag nang makialam. Malinaw na naiinis siya sa panunukso ngunit hindi naman niya ito sineseryoso. Sumigaw si Claude at mariing iniutos na tapusin na nila ang misyon bago pa man dumating ang kanilang pinuno. Sa huling utos na iyon, naghanda ang mga tropa upang isagawa ang plano. Habang nangyayari ito, lumipat muli ang eksena sa labanan sa pagitan ni Ghislaine at Tennant. Pinigilan ni Ghislaine ang espada ni Tennant sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang kamay sa harap ng talam, na piniling saluhin ng direkta ang atake kaysa hayaan itong tumama sa isang kritikal na bahagi ng kanyang katawan. Tinusok ng espada ni Tennant ang kamay ni Ghislaine, ngunit sa huling sandali ay nagawa niyang pigilan ang isang nakamamatay na atake. Nahadlangan niya ang talam na bumaon ng mas malalim, na nagpanatili sa kanya na buhay sa kabila ng matinding sugat. Sa maikling sandaling iyon, naikuyong ni Ghislaine ang kanyang kamao at akmang susuntukan si Tennant, na natigil at hindi agad nakaganti sa biglaang counterattack. Labis na nagulat si Tennant nang makita na kahit sa ganoong kalagayan ay susuntukan pa rin siya ni Ghislaine. Sa kabila ng pagkakatuhog ng kamay nito sa espada at pagiging nasa posisyon kung saan karamihan sa mga mandirigma ay magtutuon na lamang ng pansin sa pagtakas mula sa atake. Agad na sinuntok ni Ghislaine si Tennant, dahilan upang mabitawan nito ang espada, dahil ginamit ni Ghislaine ang pagkakataong nabuo mula sa panandaliang pagkabigla ng kalaban upang pilitin itong bitiwan ang sandata. Napilitang umatras ng ilang hakbang si Tennant, na nawalan ng balanse dahil sa lakas ng suntok at kinailangang ibalik ang kanyang tindig. Habang wala sa balanse si Tennant, sinamantala ni Ghislaine ang pagkakataon. Hinugot niya ang espada mula sa kanyang sariling kamay at inatake si Tennant, na agad na sinundan ang kanyang naunang tira sa halip na bigyan ng kalaban ng oras na makabawi. Ngunit nawalan din ng saysay ang atakeng ito. Madali itong nasangga ni Tennant, na minsan pang nagpatunay kung bakit siya itinuturing na pinakamagaling na espada sa kanluran, at pinigilan ang atake ni Ghislaine bago pa man ito umabot sa kanya. Muli na namang nagpatuloy ang kanilang labanan, at bumalik ang dalawang lalaki sa kanilang palitan ng atake sa kabila ng mga natamo na nilang sugat. Mabilis na nakuhang muli ni Tennant ang kalamangan at sinaksak si Ghislaine matapos makahanap ng panibagong pambungad at agad na sinamantala ito. Ngunit sa pagkakataong ito, binitawan ni Ghislaine ang kanyang espada. Habang umiikot, inatake ni Ghislaine si Tennant, kung saan ginawa niyang isang hindi inaasahang atake ang kanyang sariling paggalaw at sinubukang hulihin si Tennant nang hindi handa. Ngunit nagawa muling umiwas ni Tennant, at sa isang ganting atake ay hiniwa niya ang braso ni Ghislaine. Tinumbasan niya ang hindi mahulang galaw ni Ghislaine ng kanyang sariling atake. Nagulat si Ghislaine nang makita ang biglaang paggalaw ni Tennant, at muli niyang napagtanto na nababasa nito ang kanyang mga atake sa sandaling gawin niya ang mga ito. Taglay ang matalim na titig, sinabi ni Tennant na alam niyang ganoon ang magiging paglusob ni Ghislaine, na nagpapatunay na inaasahan na niya ang magiging tugon nito. Sinamantala ni Tennant ang pagkakataong ito upang muling umatake, na lalong nakasugat kay Ghislaine, at patuloy na iginiit ang kanyang kalamangan bago pa man ito makabawi. Nang makita ito, lalo pang tumindi ang galit ni Black King habang nagngangalit ang mga ngipin nito, at pinapanood ang kanyang amo na patuloy na dinudugo habang nakikipaglaban kay Tennant. Nang akma na namang aatake si Tennant, mabilis na humakbang paatras si Ghislaine upang lumikha ng pinakamalaking distansya na kanyang makakaya bago pa man umabot sa kanya ang susunod na tira. Sa mga sandaling iyon, pareho nang humihingal ng malakas sina Ghislaine at Tennant. Bakas sa kanilang mga katawan ang pagod mula sa mahabang labanan, kahit na wala pa ni isa sa kanila ang tuluyang sumusuko. Napaluhod si Ghislaine at tinanong siya ni Tennant kung iyon na ba ang lahat ng kaya nitong gawin. Habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo, idinagdag ni Tennant na hindi iyon ang mga bali-balitang narinig niya, at imposibleng iyon na ang lahat ng kakayahan ni Ghislaine. Hinamon niya si Ghislaine na ipakita ang lahat ng ibubugan nito, habang kinu-question kung ito nga ba talaga ang pinakamalakas na espada sa Hilaga.
Nilinaw ng mga salita ni Tennant na umaasa pa rin siya ng higit pa mula kay Ghislaine dahil ang lakas na ipinakita nito hanggang sa mga oras na iyon ay hindi tugma sa reputasyong dala nito. Napagtanto ni Ghislaine na talagang malakas si Tennant dahil nabasa agad nito ang kanyang buong estilo sa isang beses lamang na pagpapalitan nila ng talam. Naunawaan agad ni Tennant ang paraan ng paggalaw at pag-atake ni Ghislaine matapos ang iisang sagupaan, kaya naman maging espada man o kamao ay walang nakakalusot. Inisip ni Ghislaine na sa kanyang kasalukuyang lakas ay wala talaga siyang pag-asa, gaano man siya kalayang makipaglaban o kahit gaano karaming iba't ibang atake pa ang kanyang subukan. Inamin niya sa kanyang sarili na hindi siya mananalo gamit lamang ang lakas na mayroon siya ngayon. Habang hinuhubad ang kanyang helmet, malamig na sinabi ni Ghislaine kay Tennant na maliban na lamang kung papatayin niya ito, wala talaga siyang paraan upang ipanalo ang labanang ito. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.